Ginataang papaya. Papaya! Nilagay ko na po ang kakang gata. Ang papayang iyan ay libre. Bigay ni Ate Milet. Marami siyang binigay na papaya. 5 atang perasong malalaki. Tapos ang sahog niyan ay hinimay na tinapa na binili ko naman kay Sis Amrel Reynosa. Hindi ko pala binili kasi nagbarter kami ng panty. Panty ang binayad ko sa tinapa at saka sa isang bagoong. Isang garapon na bagoong. Kabarter ng panty. Ganyan ang negosyante. Barter din. Tapos ilagyan ko isang malaking sibuyas. At saka isang silin. Pinutol-putol ko. Mahaba kasi. Lalagyan ko pa sana ng tanlad. Kaso hindi na ako nakakuha. Habang hinihimay ko kasi yung tinapa, nakasalang na siya. Kaya yung pinaka-pangalawang gata, natuyo na. Hindi na ako naglagay ng tanlad. Kasi sa amin sa Bicol, nilalagyan niyan tanlad. Hindi ko alam kung bakit. Baka pangontra sa gata. Kasi di ba sabi ang tanlad maganda rin sa kolesterol. Di ba yung gata, may kolesterol yan. Yan palalangis-langisin natin yan siya. Maglangis-langis yan dyan sa gata. Ang mahal na ngayon ng nyog. 35 na. Dito sa tindahan sa amin. Siyempre may tubo na yan. Dati 30 lang yan eh. Dami na yung nagtataasan ng mga bilihin. Yan. Wala yan sahog na hipon. Gusto sana ni Timilit hipon. Tsaka limasag. Sabi ko ay naku. Taba na yung kung ano yung nandyan. Kasi nung nandito siya, sabi ko magluto sana akong ginatang papaya. Kaya lang, tinay ko pa yung, mayroon siyang pinagartiran na pantalon. Kaya hindi ko to naluto. Kapong ko pa to ni May. Sabi niya, sawa na daw siya sa tinapaan sahog. Gusto niya alimasag at hipon. Sabi ko nga, naggugulay, balaw lang ang sahog. Alam nyo ba yung balaw? Bagoong. Siguro masarap din to lagyan ng bagoong kasi medyo manamis-namis yung alamang na ano. Lagyan mo nga itik. May alamang kasi. Hindi ko pa pala yan natimpla. Kaya hindi ko alam kung ano na lasa niyan. Nagulay ko. Tama yan? Oo, sige. Yan, nilagyan na ng alamang. Kasi nilagyan ko na yun ng asin kanina. Kaya hindi pwedeng maraming alamang. Hindi kaya lumangsa yan. Alam mo ako, maarte rin ako kahit hindi naman magandang babae. Ayaw ko ng malansa. Nilagyan ko pala yan suka para hindi mapanis. Ayan. Ayaw ko ano maging lasa niya. Kasi ang alam kong sinasawag niya, alamang na sariwa na hindi pa niluto. Niluto na bagay ang alamang na yan galing kay Amrel Reynosa. Dahil nagkita-kita kami doon kalamameng. In-order ko itong at gusto ko rin makatikim ng tinapa galing sa kanila. Sabi kasi nila masarap ang tinapa galing Bataan. Tapos yung bagoong naman, hindi ko alam kung inaangkat niya lang din yun. Natikman ko nung una kami magkita-kita doon. Marami nasarapan sa bagoong niya. Kaya ngayon, nagbenta naman siya ng bagoong. Ganyan po ang negosyante. Tiyaga niya magbitbit kahit ang layo ng kanyang pinanggalingan. Si Timilit naman, nagtiyaga din magbitbit ng papaya, dahon ng saging, at yung malagkit, at niyog. Ako na lang nagluto nun. O, diba? Nagmamantika na siya, oh. Oh. Kaya kasi lutong-luto yung gata. Kasi siyempre, mapapanis agad yan pag hindi natin pinamanti-mantika yan. Diba?
Bawat pag hindi pa rin nauubos ng mamayang gabi, papainit yan bago matulog para hindi mapanis. Diba? Suka na alin? Ito. Di ba? Kasi nagmumumugang yung suka. Ayan. 5 minutes na po. Ay, 5 minutes na ang video. Wala naman kayong natutunan sa aking luto. May ma-upload lang tayo, mga lalabs. Huli ko na nga maalala, nabibidyohan ko. Ayan, luto na yan siya, di ba? Nilagyan ko yan ng asin, tapos hindi ko tinimpla, nilagyan ng, nung naalala ko, tikman, sakto lang yung asin niya. Kaya kaunting alamang lang ang nilagay. Kasi siyempre baka lalong umalat. Iwas-iwas tayo sa maalat. Tiguan na baga. Ayan, bye-bye! Salamat sa panunod nyo ng aking video. Patayin ko ng kalan. Boik!